hanggang ngayon, hindi nila alam yun. Sila na nasaratuhan ng kanilang puso. Kaya masyado sila bilib na bilib sa Israel. Parang, kasi pag na rin nila Muslim, baliwala sa kanila. Pero pag sinabi ng Israel, akala nila Kristiyano. Pero hindi nila alam. Full video. Mga supot. Mga supot. Hindi din tuloy. Hindi sila naniniwala sa kalimitan. Dahil ang pinaniniwalaan nila yung gawain ng mga Israelita ng panahon pa rin. Yan lang alam ko. Kasi pala yung tanong sa I remember. Tapos tanong nasa Pilipinas ka. Hindi ka narinig ng Palestine na bansa. Mas parang ewan ko kung di ba sa history parang ewan ko kung nakalimutan ko lang. Wala akong maalala na siguro sa history about sa Palestine. Mostly parang Israel kasi siguro dahil colonized tayo ng Amerika. Pero ewan ko lang kung na-encounter nyo ang Palestine dati. Sa akin parang ewan akong maalala. Ako rin, dito ko lang. Hindi, alam ko na yung Palestine na maraming magaling magsakir. Nasa sports. Sports. Pero sa Sa panahon nung nasa Pilipinas ka, alam mo na marami nagsasakit. Kasi yung lugar namin, First time na nagkaroon ng parang malaking hidwaan ulit sa pagitan ng Israel sa Palestine. Pero Palestine pala. Sa kanila rin. Ikaw, Abdulaziz, nung nag-aaral ka, narinig mo yung Palestine? Ako nung nasa Pilipinas ako, narinig ko na yan. Ano narinig mo? Yung Palestine para sila mga matataas ang posisyon sa panahon ni Jesus Christ. Yun yung mga matataas ang posisyon. Ang pagkakaano mo sa Palestine, Peter Christ, bihiran ng Palestine. Oo. Alam ko yun ay ganun din. Nabasa ko na yun. Nandito sa kahit yung banana. Kristyano ko din. Peter Christ, Palestine. Ikaw, Bihiran ng Palestine. well, Wala pa Sa ng bansa kopra, sa wala ko sa sibika at kultura. wala pa din yung bansa Israel. sa akin, alam ko na siya, pero hindi ko alam na ganun siya ka. Nga ganun siya ka dito, kagaya dito na ganun siya kasikat, ganun na lugar. Matagal na nag-i-exist na diba? Bansa is Palestine. Kahit nga sa doon ko lang nalaman na nasa Biblia pala sa pantala. Parang aktibo ako dati na Kristiyano. Nasa likod pala ng Bible. Yung bansa, yung my world map sa likod ng Bible. Merong Palestine doon. Hindi talaga alam. Meron pa ng bansa Palestine. Nakita mo sa Facebook yung flag ng Israel, tinanggal naman ng ibot. Wow. tinanggal, di ba? Nasa Facebook yun. Sa Tikusa. Ang ibot, tinanggal yung flag ng Israel. Totoo pa rin. Salamat kayo sa pagpapaalala sa akin. Kung titignan mo, yung dasal na ginagawa ng mga tao, sinasabi ni Esther, at least 17 times sasabihin mo yung Fatiha. Tama? Ha? 17 times. Sa isang araw, at least 17 times, kailangan mong basahin yun. Nasabi dun sa dulo, ano? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Wala dalin eh. Ulo eh. Diba? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Siratal ladina. Gabayin niyo kami ya Allah. 17 times mo naman. 17 times mo binabasa yun. Alhamdulillah. Ikaw, Alhamdulillah. sinasabi mo araw-araw 17 times. Gabayin mo Kuya Allah sa tamang landas
sa landas ng mga ano? Binabayan. Mga manaligaw. Binabalay. Binabayan. Yung mga Mga binigyan mo ng biyaya. An'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Hindi dun sa mga landas ng mga tao. Manaligaw. Tama. Pinaputan. Hindi muna. Hindi muna. Muna yung pinaputan muna. Kinaputan pala. Sorry. So kinapuutan at hindi sa mga landas ng mga Naligaw. naligaw. Christian din po. So, dyan sa tatlong bagay na yan, kailangan nyo maintindihan Kung sino. na hindi lalabas yung mga tao sa tatlong klase. Ha? Yung tao, hindi nalalabas sa tatlong yan. Either, alam niya yung katotohanan, sinusunod niya. Yun yung mga biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Number 1. Number 2, alam nila yung katotohanan, pero hindi nila sinusunod. Oo, minsan yung mga Muslim, alam na nila yung mga obligasyon nila, pero hindi nila ginagawa. Para silang ano? Meron silang ship. Meron silang itsura ng mga taong kinapupuutan ng Allah. Meron naman, walang gabay. No, ligaw eh. Walang gabay. Gawa lang ng gawa ng ano yung gusto nila. Diba? So, kung makikita natin dito sa mundo, according dun sa paliwanag, yung kinapupuutan niya, yan yung mga hudyo. Kasi ang mga taong yan, alam nila yung katotohanan. Alam nila. Minsan nga sinasabi pa nila, minsan nakikita mo pa, binobomba nila, sinasabi nilang binobomba nila. Sinasabi nilang nagkamali kami. Alam nila. Ha? Ito yung mga tao pumapatay ng propeta. Correct. Yan yung mga tao na naninirahan na gustong sakupin yung Palestine. Yan yung mga tao magpapakita sa media na ang Palestine daw ang pumugot ng ulo ng mga bata. Sipin mo yun. Kahit yung presidente ng Amerika nagsabi, first time ko nakita sa mga picture, kaya palang gawin ng mga tao yung kalukuhan na ito. Nakita ko mismo. After ilang araw, binawi yung statement ng presidente. Anong ibig sabihin? Fake news. Hindi lang fake news, Propaganda. hindi lang propaganda. Ang ibig sabihin, alam nila yung katotohanan, pero pilit nila hindi sundin. Hindi naman conspiracy. Ha? Hindi siya Huwag ka na conspiracy. mag-conspiracy. Araw-araw makikita mo sa news, pinapatay yung mga Palestine, pati mga bata. Ha? Massacre. Proud pa yan ha, proud pa yung mga iba. Isa yan sa mga uri ng mga tao. Yan yung mga naninira. Pero, sabi pa nga ni Stolz kanina, ano to, review lang kasi mga sinasabi. Sabi niya, kaya nangyayari yung mga bagay-bagay para pukawi yung ating mga natutulog ng mga damdamin. Di ba? Bago nangyari ito, may pakialam ka sa kapwa mo. Sa Wala. 16 years na ginagawa yan. Yan? 16 years na nilang ginagawa yan. 16. 16 lang? Ha? Akala ko negative 10. 50 years. Ah, sige. Mali, di ba? 16 years.
Meron kang ano? Araw-araw binobomba sila. Wala, di ba? Wala silang sinasabi. Kasi di mo sila kagaya ng mga Israelita na ano. Pero ikaw, meron ka, kamusta na kaya yung kapatiran natin? Wala, di ba? Wala naman ako. Kasi kanya-kanyang bansa yan eh. Yun yung sinasabi nga. Kung nasaan ka, yun ang doon ka focus. Sabi ni Ustad, pinupukaw yung damdamin ng mga Muslim ngayon. Uy, magising ka, may mga kapatid kang pinapatay araw-araw. Hindi, busy si Abdurrahman eh. Dito muna ako sa Raslapan. Duty muna ako, marapit na yung shutdown. Diyan na kayo. Diba? Abdurrahman? Hindi kasi nung naging Muslim. Sige, attorney, banat. Nung naging Muslim kasi tayo, naging maliwanag na yung isip natin eh. Dahil yung sinasabi mo nga sa sala, sino yung Hudyo talaga yun. Tapos pinag-aralan natin kung sino ba talaga sila, ano mga ginagawa nila sa panahon ng Bible. Simula pa sila yung mga kasaway. Sila yung mga yun na sila ay gustong baguhin ni Allah sa panahon ni Propeta Noe, ni Propeta Moises. Tapos dahil sa mga pasaway sila, gumawa sila ng gold na buya ginagawa. Sa panahon na yun, dapat sila ay malipol na. Hindi naman sinabing malipol sa patayin sila. Kung hindi, alisin yung pagiging pasaway nila. Ipakita sa kanila na hindi dapat yung ginagawa nila yun. Hanggang doon, support sila, hindi sila na. Yun yung sinasabi. Tapos Abdurrahman, dati, bago nangyari, may pakialam ka dun sa mga Palestina? Kasi nung naging Muslim tayo, sabi ko nga sa iyo, na pinag-aaralan na natin lahat ng mga uri ng tao. At nung sinasabi mo ngayon, nagsala tayo, sino ba yung Hudyo? At noong panahon na yun, nung ako ay naging Muslim, doon ko na pag-isip-isipan na kung sino talaga yung mga Hudyo. Hindi, simula nung naging Muslim, mga 2011, 2010, yun ay tumatak sa isip ko hanggang ngayon. Pero sa paglaban ng mga Palestine, hindi ko yun sila na sinasabi mo, hindi ako masyadong aware. Basta ang alam ko, pinala ko sila. Kaya nga, yung sinasabi ni Ustad, napukaw ngayon. Napukaw talaga. Ngayon, pinag-uusapan natin. Ngayon, alam natin na almost 50 years na. Pero officially, 16 years. Yung laban ng Officially, sa official. Pero sa tunay na nangyari, nasa 45. Nasa 50 almost. No? So wala tayong pakialam. Ngayon, pinupukaw na. Pero ang tanong dyan, Muslim lang ba dapat maging concern sa nangyayari? Ang tanong, Muslim lang ba dapat maging concern sa pangyayari? dapat lahat ng Muslim. Lahat ng Muslim. Lahat ng Muslim. Ikaw Maging ba? concern. Yung tanong lang, Muslim Lang ba? dapat ba concern